Ngayon pong deadline na ng franchise consolidation ng mga jeepney, paano na kaya ang biyahe ng mga tradisyonal na jeepney simula po bukas? Pag-usapan natin yan kasama si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. June Veneracion po at Connie Sison, Chairman. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Connie at Rafi. Salamat si po June sa binigay June po, wala po si Rafi ngayon. June, Nasa I'm sorry, Masinloc, Zambales po. Sa binigay ho ninyong pagkakataon na maging guest po ako sa programa ninyo. Yes po, Chairman. Magandang umaga po sa inyo. Ano ho ba ang latest na bilang ng mga nakapag-consolidate na? Ang latest po as of 2 days ago is we have 78.33% po. That's about translated to 150,179 units ang nag-consolidate sa buong Pilipinas. At patuloy hong tumataas dito sa NCR. Kasi po ito ho yung mga ayaw mag-consolidate ng unas or sumama sa modernisasyon na program ng government, ng gobyerno po, yung inantay yung last minute, hoping na meron na naman pong extension. Nung napansin ho nilang nanindigan na pong gobyerno, tinuldukan na po yung industry consolidation, which is the first phase of the modernization program. Yun, naghabulan na po sa mga regional offices, specifically in NCR. So we expect the number to increase until about 9 o'clock po tonight. I see. Pero sa mga ruta ho ba yung masasabi nating mababa pa yung consolidation? Ang route consolidation po as of April 23, 73.71%. Maganda na pong numero yan. Considering ho na sa isang ruta, hindi lang naman jeep ang bumabiyahe, may bus, may UV, may taxi, may tricycle po. So hindi ho talaga nawawalan. And Ma'am Connie, yung mga areas na nakikita namin na baka po magka-problema, ay inimbitahan na po namin yung mga jeepney operators ng adjacent route. Yun yung tinatawag namin yung rescue route, that if they have excess jeepneys, they can traverse those routes using a special permit issued by the LTFRB. Chairman, si June po ito, bukas po simula ay paano ang magiging sistema ng LTFRB at DOTR para dun sa mga hindi aabot sa deadline ngayong araw? Wala po talagang planong, wala talagang plano mag-consolidate, Chairman? Sir June, ang ginagawa na po namin ngayon, hinahanda ho namin yung mga notices sa kanila. Pagpapaliwanagin po namin sila as part po ng due process ng batas natin kung bakit hindi kailangan matanggalan yung prangkisa nila. Technically, June, kolorum na sila. But as a process by the law, pagpapaliwanagin po muna namin sila. After 1 week po, maglalabas na rin ho kami ng mga utos na yung mga hindi ho nakapagpaliwanag or hindi po katanggap-tanggap ang paliwanag ay pwede na po namin huliin po niyan. At ang penalty po niyan is 1 year suspension sa driver, 50,000 pesos po ang multa naman doon sa sasakyan na ma-impound po namin. So Chairman, dahil technically may tuturing na silang kolorum pag bukas ay pumasada pa sila, magkakahulihan na po, Chairman. Technically po, kolorum na po yan dahil hindi ho sila nakapag-comply. Kaya lang po, bibigyan ho namin sila ng pagkakataon pa rin para magpaliwanag. Ito ho ay proseso ayon sa Public Service Act na ayaw naman ho namin ipagkait sa mga drivers. Maraming salamat, LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.